nilagang karne, at ang kalamansi. Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator. Nais ko lang sanang magbahagi ng isang kwento sa inyo. Nangyari ito noong minsan kaming tumungo sa probinsya ng aking Lola Salve. Siya nga pala, tawagin na lang ninyo ko sa pangalang Loida. At ang aking kapatid naman na kasama ko noong ako ay nagbakasyon sa kanila ay itago na lang natin sa pangalang Paula. Noong mga panahong yon, nasa edad na 23 at 20 anyos kami. Ako ang mas matanda sa aming dalawa, kaya Ate Loida ang kanyang tawag sa akin. Dahil buwan ng bakasyon iyon, ay wala naman kaming gagawin sa aming bahay, kung hindi ang magmukmuk lamang. Naisipan naming dalawa na magpaalam sa aming mga magulang para makapagbakasyon, dahil alam ni na mama at papa na wala naman kaming gagawin sa aming bahay. Wala din silang nagawa kung hindi ang payagan kami. Iisang bagay lang naman noon ang naging habilin nila sa amin bago kami umalis. Mag-iingat kami sa probinsya ni na Lola Salve. Napatango na lang kami sa kanya noon at ipinangako na mag-iingat kami roon. Noong minsang araw ding yon, umalis kaming dalawa ng aking kapatid. Bumiyahe kami patungo sa probinsya ni na Lola Salve. At nang makarating kami doon, napagpasyahan na lang namin na rentahan ang jeep nang sa ganon ay kami lang ang magiging pasahero nito. Hinatid naman kami kaagad ng driver noon sa baryo ni na Lola Salve. Nagbayad kami sa driver at nagpasalamat sa kanya dahil sa pagiging mabait nito sa amin. Bago pa man umalis ang jeep, nagwika pa ang driver noon sa aming dalawa ni Paula. Sinabihan niya kami na huwag daw masyadong magtiwala sa mga tao roon dahil kilala ang nayon na iyon na lugar ng mga aswang. Nagpasalamat naman kami sa kanya at sinabi namin ng aking kapatid na meron kaming lola sa baryong iyon at doon kami magbabakasyon. Tumango na lamang sa amin ang driver at tuluyan nang nagpaalam. Nang makaalis na ang jeep, nagsimula na kaming maglakad. Subalit meron kaming problema noon. Hindi na kasi namin matandaan ang daanan patungo sa bahay ni na Lola Salve. Sa kadahilanang iyon, napagkasunduan naming dalawa ng aking kapatid na magtanong-tanong na lamang. Dahil sa bahaging walang kabahayan kami nakababa, wala kaming nagawa noon kung hindi ang maglakad hanggang sa makakita kami ng isang bahay sa hindi kalayuan. Naisipan namin doon na lamang magtanong nang sa ganon ay malaman kaagad namin kung saan kami dapat dadaan. Dahil parang walang tao sa naturang bahay, nag-alangan kami noon ni Paula at sinabi niya sa akin na baka abandonado na ang naturang bahay. Subalit, dahil iyon pa lamang ang bahay na aming nakikita, wala kami nagawa kung hindi ang subukan na lamang kung may tao ba roon o wala. Pagkarating namin sa tapat ng lumang bahay na yon, agad kaming tumawag. Mga nakailang tawag na kami noon pero walang sumasagot. Dahil doon, mas nilakasan pa namin ng aming boses hanggang sa may dumungaw na isang matanda na mahaba at kulay puti na ang buhok. Napalunok ako ng aking laway ng mga panahong yon dahil sa unang pagkatitig ko pa lang sa naturang matanda ay nakaramdam na kaagad ako ng takot. Parang may kung anong kakaiba sa kanya, subalit dahil nais naming malaman kung saan nga ang bahay ni Lola, hindi ko na pinahalata ang takot na aking nararamdaman. Bumaba ang matandang iyon at nagtanong sa amin kung ano ang aming kailangan. Dahil doon, sinabi na kaagad namin kung ano ang aming pakay. Noong banggitin namin sa kanya ang pangalan ni Lola Salve, namulagat ang kanyang mga mata. Agad siyang nagtanong sa amin kung kami raw ba ang mga apo ng aming lola, kaya napatango kami sa kanya. Dahil doon, kinakitaan namin ng ngiti ang kanyang muka at nagpakilala siyang si Lola Andrea at pinsan daw siya ng aming lola.
Dahil doon ay parang gumaan ang aking pakiramdam. Kahit paano ay nawala ang nararamdaman kong takot sa kanya. Dahil hindi nga namin alam kung saan ang daanan patungo sa bahay ng aming lola, nagpasya si Lola Andrea na ihatid kami doon. Habang naglalakad naman, panay ang kanyang kwento patungkol sa kabataan ni Mama. Tawa naman kami ng tawa noon dahil sa mga ikinukwento niyang mga bagay-bagay na ibinabahagi niya. Makalipas ang mahigit 5 minutong paglalakad, itinuro sa amin ni Lola Andrea ang bahay ng aming Lola Salve. Pareho na lang kami napailing noon ni Paula dahil iba nga ang kinatitirikan ng bahay ng aming lola noong huli kaming pumunta sa kanilang baryo. Maglalakad na sana kami noon pero napatigil kami nang magwika si Lola Andrea. Ayon sa kanya ay hindi niya na kami maihahatid sa tapat ng bahay ni Lola Salve. Magtatanong pa sana ako kung bakit, ngunit nagwika ulit siya. Ayon kay Lola Andrea, hindi maganda ang kanilang samahan ni Lola Salve dahil nag-away raw sila noong nakaraang buwan. Hindi ko na nagawa pang magtanong sa kanya dahil nagsimula na siyang maglakad palayo. Pinagmasdan na lamang namin siya ni Paula hanggang sa tuluyan na nga itong nakalayo. Noong malayo na si Lola Andrea, nagpasya kami magkapatid na pumasok sa loob ng bakuran ni Lola Salve. Pagkapasok namin doon, agad naming tinawag si Lola. Noong nakita niya kami, ay agad siyang bumaba at pinaghalikan kami. Sinabi niya na nananabik siya sa amin at mabuti na lang at nagawa naming magkapunta doon. Ibinalita namin sa kanya ang plano namin ni Paula na pagbabakasyon doon. Sa kadahilan ng iyon, mas lalo siyang natuwa. Hinakay niya kami papasok sa kanilang bahay at habang papasok, tanong siya ng tanong sa amin kung paano namin natuntun ang bagong kinatitirikan ng kanilang bahay. Agad naman kami nagkatitigan ng aking kapatid at dahil ayaw din namin pagalitan ni Lola Andrea at baka kung ano rin ang masasabi ni Lola, napagpasyahan namin magsinungaling sa kanya. Sinabi namin na may nagturong lalaki sa amin kung saan kami dadaan. Kaya nagawa naming matuntun iyon kaagad. Napatango naman sa amin si Lola Salve noon at dahil pagod kami sa biyahe, sinabihan niya kami magpahinga na muna. Tumango na lang kami sa kanya at nagpatianod na lang sa kung ano mang gusto niya. Pumasok na lang kami noon ni Paula sa silid at dinala namin doon ang aming mga gamit. Dahil pareho nga kaming pagod, nagpasya na lang kaming matulog. Tirik na tirik pa kasi ang araw noon kaya hindi kami makagala ni Paula sa labas. Tuluyan na nga kaming nakatulog na magkapatid noon. Makalipas ang mahigit 2 oras, naalimpungatan ako nang makarinig ako ng mga malalakas na boses na parang may nag-aaway. Dahil doon, sa halip na lumabas sa silid, naisipan kong sumilip muna doon sa siwang. Sakto rin noon na pagkasilip ko, tumambad kaagad sa akin si Lola Andrea na nakatayo sa labas ng bakuran ni na Lola Salve. May dala siyang mangkukroon. Ang sabi niya ay ibibigay niya sa amin iyon nang sa ganon ay matikman daw namin ang kanyang luto. Subalit hindi siya pinayagang pumasok ni Lola at itinaboy pa nito ang kanyang pinsan. Dahil sa pagbubunga nga ni Lola Salve, tuluyan nang umalis si Lola Andrea. Mas lalo akong naawa noon sa matanda dahil kung ano-ano na ang sinabi sa kanya ng aming lola. Ang mas lalo pang nagpahirot sa aking puso ay nang sabihin niyang marumi daw ang pagkain na balak nitong ibigay sa amin. Kaya dapat ay ibigay na lang iyon sa aso. Noong nagsisimula nang umalis noon si Lola Andrea, narinig ko pa na nagwika si Lola Salve na kahit aso raw ay hindi kakainin yun. Dahil sa awa ko, nagpasya na lang akong lumabas sa silid. Nagkunwari akong walang narinig at kakagising ko lamang. Saktong pagkalabas ko ay natanaw ko si Lola Andrea na naglalakad at malayo na. Dahil doon, nagtanong ako kay Lola Salve kung sino iyon at kung ano ang ginagawa niya sa tapat ng aming bakuran.
Hindi naman noon naglihim si Lola at sinabi niya na may iniaabot ang matandang iyon na nilagang karne. Subalit ayon kay Lola ay marumi daw ang pagkain na iyon. Magtatanong pa sana ako noon pero hindi ko na naituloy nang magwika si Lola Salve na kumuha na lang daw ako ng nilagang kamote sa kusina dahil iyon ang magiging merienda namin noong mga panahong iyon. Dahil tulog pa nga si Paula at dahil na rin sa aking pananabik na makakain ng kamote, pinuntahan ko siya sa silida sa kaginising. Sinabi ko rin na may inihanda si Lola na merienda namin. Noong sabihin ko sa kanya na kamote nga, nagmandali naman siyang bumangon at sabay na kaming pumunta sa kusina. Pagdating namin doon ay hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at kumain na kaagad kami. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagkain noon nang dumating ang isa naming tiyuhin. Inutusan naman siya kaagad ni Lola na kumuha raw ng mga tuyong dahon dahil gagawin nilang siga kinagabihan. Nagkatitigan na lang kami noon ni Paula at nagtanong sa isa't isa kung para saan ang siga. Sa kadahilanang iyon, dinala na lang namin ang bilao na may lamang kamote sa labas. Nagulat naman si Tiyo nang makita niya kami at kaagad na nagtanong kung anong oras kaming dumating. Sinabi din kaagad namin iyon sa kanya. Noon din ay sinabi ni Lola na kinakailangan nilang maghanda dahil alam daw ni Lola Andrea na may bisita sila. Ayon pa sa kanya, baka sumpungin na naman ang pinsan niya at umatake sa kanilang bahay. Dahil sa aking kuryosidad, nagtanong ako sa kanilang dalawa kung ano ang kanilang ibig sabihin. Nung una parang ayaw magwika ni Lola, kaya si Tiyo na lang ang sumagot sa aking tanong. Diretsahan niyang sinabi na malakas ang kutob nilang nahawaan ng pagkaaswang si Lola Andrea at ito ang nagmanang ng pagkaaswang ng kanyang namatay na asawa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga panahong yun. Parang nahati ang aking pakiramdam sa takot at awa sa naturang pinsan ng aming Lola. Subalit upang hindi na matakot sa kung ano pa mang sasabihin nila Lola at Tiyo, ibinaling ko na lang ang aking pansin sa kamuting nilaga. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagkain nang magbika sa amin si Lola Salve. Sinabihan niya kami na kahit anong bagay raw ang ibibigay sa amin ni Lola Andrea ay hindi namin tatanggapin. Aniya, baka paraan daw niya iyon para mahawaan daw niya kami. Pabiro naman noon na nagwika si Tiyo na wala namang kaso kung mahawaan kami. Mainam nga raw iyon dahil lilipad na lang kami kapag uuwi na kami sa aming tirahan. Napatawa na lang kaming dalawa ni Paula sa sinabi ni Tiyo. Subalit nananatiling seryoso noon si Lola Salve. Noong tanungin naman siya ni Tiyo kung ano ang dahilan ng pagiging seryoso niya, doon ay pinayuhan niya si Tiyo. Ayon sa kanya, ay hindi niya na sana ginawang biro ang bagay na iyon, lalo pa at mga dayo kami. Baka marinig daw kasi ng aswang ang mga pinagsasabi niya at bibisitahan kami nito. Hindi na lamang naglabas ng kanyang komento si Tiyo at ipinagpatuloy na lang ang kanyang ginagawa. Noong matapos niya ang pagkuha ng mga tuyong dahon, nagpaalam siya kay Lola at sa amin na iigib daw siya ng tubig sa balon. Agad naman kami nagpaalam kay Lola na kung maaari kami sumama kay Tiyo. Ayaw sana niya kaming payagan ni Lola, pero nangako naman ang aming tiyuhin na babantayan niya kami at walang mangyayaring masama sa amin. Dahil doon wala nang nagawa pa si Lola Salve kung hindi ang pumayag sa kagustuhan ni Tiyo. Kumuha lamang ng sisidla ng tubig si Tiyo at nang makabalik siya ay nagsimula na kami maglakad patungo sa balon. Nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad noon nang magkwento si Tiyo patungkol kay Lola Andrea. Dahil doon ay mas lalo na akong naawa sa matanda. Dahil napag-alaman ko nga nahawaan nga siya marahil ng kanyang asawa na isang aswang na nahawaan lang din ng kanyang naging kabit. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na kami sa balon. Sa hindi kalayuan noon ay may puno ng bayabas na hitik sa bunga.
Kaya nagpaalam kami sa aming tiyuhin na mamimitas doon. Wala naman siyang nagawa kung hindi ang payagan kami sa kung anumang nais naming dalawa ni Paula. Hindi na kami nagdalawang isip noon ng aking kapatid at umakyat kami sa naturang puno. Ayaw pa sana siyang pakyatin dahil baka mahulog siya, pero nagpumilit din siyang makakyat. Noong namimitas na kami ng mga bayabas, natanaw namin si Lola Andrea na patungo sa balon. Sasabihin na sana namin ni Paula iyon sa aming tiyuhin pero pinigilan ko siya. Hinayaan namin makalapit si Lola Andrea sa balon kung saan sumasalok ng tubig si Tiyo. Pagkarating naman ng matanda sa balon at napalingon si Tiyo, agad niya kaming niyaya na umuwi na. Pinilit niya kami, pero ang sabi sa kanya ni Lola Andrea ay hayaan na lang kaming umakyat sa bayabas dahil noon lang din namin mararanasan iyon. Agad na napailing si Tiyo at sinabihan si Lola Andrea na wag nang bilugin ang ulo naming dalawa ni Paula. Ayon pa kay Tiyo, wag daw magbabalak ng masama si Lola Andrea sa amin dahil sisiguraduhin daw niyang malalaman ng lahat ng tao ang tunay niyang pagkatao. Pagkatapos magbika ni Tiyo noon, naging tahimik ang matanda. Muli kaming niyaya ni Tiyo na umuwi na at wala na kaming naging dahilan noon at sumama na lang kami sa kanya. Habang pauwi kami noon, sinabihan kami ni Tiyo na wag daw maniwala sa naturang matanda. Ayon sa kanya, aswang si Lola Andrea at baka kung ano pa ang gawin sa amin. Napatango na lang kaming magkapatid sa kanya at hindi na nagsalita pa. Pagdating sa bahay, kinuwento ni Tiyo kay Lola Salve ang nangyari. Napamura naman kaagad si Lola Salve. Saka sinabihan si Tiyo na sindihan na ang mga naipong dahon sa labas ng bahay nila. Iyon daw ay para hindi makalapit sa amin ang mga aswang ng gabing yon. Sa kabutihang palad dahil sa ginawa ni Tiyo, hindi kami dinalaw ng aswang. Nakampante naman kami ni Paula. Kaya kinabukasan, nagpaalam kami kay Lola na maglilibot-libot muna sa kanilang baryo. Pumayag naman si Lola pero sa isang kondisyon hindi raw kami dapat magtiwala kay Lola Andrea at umiwas na lang kami sa kanya para walang mangyaring masama sa amin. Tumango na lang kami noon at umalis na sa bahay ni Lola Salve. Binilisan namin ni Paula ang paglalakad. Naisipan namin pumunta sa pinakadulong bahagi ng baryo nila dahil meron daw doon na tubig ng ilog. Tama nga ang aming nalaman dahil may ilog nga roon at sobrang linis pa ng tubig doon. Nagkasundo kami ni Paula na maligo doon dahil na sabik na kami. Agad kaming tumampisaw doon. Nasa kalagitnaan kami ng pagligo sa ilog nang may makita kaming taong naglalakad sa hindi kalayuan. Matandang babae iyon at purong puti ang mahabang buhok. Parang naghahanap siya ng kahoy na panggatong. Hinayaan na lang namin iyon at ipinagpatuloy na lang ang aming paglalangoy. Nawala sa aming pansin ang matanda dahil nakatuon ang aming atensyon sa lamig ng tubig. Nagulat na lang kaming dalawa nang may tumawag sa amin. Agad kami napalingon sa pampanga at nakita namin doon si Lola Andrea na nakatayo at parang tuwang-tuwa habang pinagmamasdan niya kami. Tinanong niya kami kung gutom na ba kami pero hindi kami sumagot. Naalala kasi namin ang sinabi ni Lola Salve kaya nagmamadali kaming umahon. Saktong pagkaahon namin ay may kung anong isinaboy si Lola Andrea sa aming dalawang magkapatid. Naalala ko naman ang lahat ng nangyari pero parang wala kaming kontrol sa aming mga sarili. Niyaya kami ni Lola Andrea na tumungo sa kanyang bahay. Aniya, may nilagang karne daw siya na niluto at gusto niyang matikman namin. Pagkarating namin sa kanyang bahay, pumasok kaagad kami roon. Tumambad sa amin ni Paula ang mabahong samyo ng buong bahay. Parang malansa at nakakasulasok yun. Subalit, nang mapansin naman ni Lola Andrea na may kung ano kaming naaamoy, nagmamadali siya at inihanda ang mesa.
Pinaupo niya kami at sinabihan na kumain na muna. Ewan ko ba pero ng mga panahong yon parang wala kami sa aming sarili. Nagsimula na kami kumain ni Paula at nang mabusog na kami, nagpasalamat kami sa kanya. Nagpaalam kami na uuwi na sa bahay ni Lola. Subalit bago kami tuluyang makaalis, inabutan kami ni Lola Andrea ng isang supot na may lamang nilaga. Iyon din daw ang nilagang kinain namin at nais daw niyang ipatikim iyon kay Lola Salve. Muli kami nagpasalamat sa kanya at nagpa siya nang umalis. Naging mabilis noon ang paglalakad namin ni Paula. Hindi namin alam kung ilang oras kami naroroon sa bahay ni na Lola Andrea dahil tuyo na ang aming damit. Parang naramdaman namin ni Paula na hinahanap na kami ni Lola Salve at ito ay galit na. Dahil dito lakad-takbo na ang aming ginawa. Pagkarating namin sa tapat ng bakuran ni na Lola Salve, humahango siya at lumapit sa amin habang umiiyak. Tanong siya ng tanong sa amin kung saan kami galing at kung bakit hindi kami nakauwi kahapon. Pareho kami nagtaka ni Paula noon. Sinabi namin kay Lola na ilang oras lang kaming nawala dahil dinala kami ni Lola Andrea sa bahay nito. Napamura naman ng mahina si Lola at sinabi niyang hindi na sana kami sumama roon dahil hindi nila sigurado kung ano ang kanilang gagawin. Ipinakita namin sa kanya ang supot na plastik na may lamang nilaga. Mas lalong napamura si Lola kay Lola Andrea. Nagmadali siyang pumasok sa kusina at dinala ang nilagang iyon. Sumama na rin kami sa kanya noon. Pagkapasok niya ay sinalubong siya ni Tio. Nagtanong ito kung ano ang nangyari. Pero sa halip na sagutin ang kanyang tanong, inutusan niya si Tio na kumuha ng kalamansi. Nagtaka naman kami noon, kaya nagtanong kami kay Lola kung para saan iyon. Walang ibang sinabi noon si Lola Salve maliban sa mga kataganga. Para malaman ninyo na tama ang sinasabi ko patungkol sa matandang iyon. Napalunog ako ng laway at napatitig na lang sa nilagang karne na isinalin ni Lola sa mangkok at makaraan ng ilang sandali. Nakabalik na rin sa loob ng bahay si Tio at may dala na siyang bunga ng kalamansi. Ibinigay niya iyon kay Lola na agad ding kumuha ng kutsilyo. Pinapwesto niya kami sa tapat ng mesa kung saan naroon ang mangkok na may lamang nilagang karne. Sinabihan niya kami magkapatid na wag daw kaming kukurap. At nang sa ganon ay makita namin ang tunay na anyo ng naturang karne. Hiniwa ni Lola ang mga kalamansing dala ni Tio. Pagkatapos yon ay ipinatak niya sa nilagang karne ang katas ng kalamansi. Habang patagal noon ng patagal, nakaamoy kami ng sobrang baho. Parang nabubulok na karne iyon at alam namin kung saan iyon nagmula. Sa nilagang karne na ibinigay ni Lola Andrea sa amin. Napamura si Lola noon at sinabi niyang humanda lang daw si Lola Andrea sa kanya. Tinanong na kami kung kumain daw ba kami ng nilagang karne at hindi na nga kami nagsinungaling pa. Dahil doon, pinainom din niya kami ng dilaw ng itlog. Paraan daw iyon para maisuka namin ang kung anumang lason na karne na aming nakain. Nang mga sandaling yon, sinabihan kami ni Lola tignan muli ang karne. Ganun na lang ang gulat naming dalawa ni Paula dahil nakita namin na ibang-iba na ang itsura ng karne nang isalin ni Lola Salve iyon sa mangkok. Lalo pa kami nagulat noon nang makita namin na may naglalakihang uod doon. Patay na iyon at ang karne naman ay nangingitim na. Hinalukay ni Tio ang naturang karne at napailing. Ayon kasi sa kanya, ang bahagi ng karne na nasa mangkok ay nasa dulong bahagi ng binti ng tao. Hindi raw siya posibleng magkamali doon dahil iyon talaga ang istruktura. Napailing na lang noon si Lola at sinabihan kaming huwag nang lalapit sa matandang iyon dahil ikakapahamak lang namin. Tumango naman kami sa kanya
at humingi ng patawad dahil sa hindi namin pagsunod sa kanyang habilin. Inutusan niya si Tiyo na itapon ang karning iyon dahil hindi naman daw iyon makakain ng matinong tao. Sinunod naman ng aming tiyuhin ang sinabi ni Lola at kaagad niyang itinapon sa ilog ang karning iyon. Ayon pa kasi sa kanya ay baka kainin pa iyon ng mga aso at maulol ang mga yun. Habang wala si Tiyo, pinagsabihan kami ni Lola patungkol kay Lola Andrea. Dahil doon, mas naniwala naman kami sa kanya na isang ang aswang ang naturang matanda. Noong mga sandaling yun lang, doon kami nakaramdam ng takot sa kanya at nangako na hindi na kami lalapit doon. Pagkabalik ni Tiyo, intusyan siya ni Lola na gumawa ng siga sa labas ng bahay para hindi daw makalapit doon si Lola Andrea. Dahil doon, tumulong na lang din kami kay Tiyo para mas mapabilis ang kanyang gawain. Noong dumilim na ang paligid, hindi nga kami nagkakamali ni Lola. Habang naghahaponan kami noon, ay umiikot na sa paligid ng bahay ang mga huni ng tiktik na animoy sabik na sabik. Sa kadahilan ng iyon, mura ng mura si Lola at tinatawag ang pangalan ng kanyang pinsan. Binabantaan niya ito na kapag may kung anong mangyaring masama sa amin, papatayin nila ito at sisiguraduhin na malalaman ng mga kabaryo namin ang tunay niyang pagkatao. Sa kadahilan ng iyon, hindi pa rin nawawala ang ingay sa labas ng bahay ni na Lola. Pinapasok muna niya kami sa loob ng silid. Sinigurado din nila na hindi mabubuksan ang bintana doon. Pagkatapos nilang gawin yon, ay sabay silang lumabas ni Tiyo upang harapin ang aswang. Pagkalabas nila ay sigaw ng sigaw si Lola habang tinatawag ang pangalan ng kanyang pinsan. Hindi naman nawawala ang paghuni ng tiktik hanggang sa may narinig kaming kalabog sa ibabaw ng bubonga. Napakalakas nun kaya alam namin na hindi lamang iyon sanga o bunga na nahulog. Noong mga panahong iyon, naisipan ng aming tiyuhin na umakyat sa bubungan upang tignan kung ano ang naroroon. Saktong pag-akyat niya ay napamura siya dahil nakita niya ang isang mabalahibong nilalang na nakasampa doon. Tinawag niya itong Tia Andrea at binantaan din niya na kapag hindi aalis, susugurin nila ito ni Lola sa kanyang bahay. Iniwas-iwas din niya ang hawak niyang itak upang takutin ang naturang aswang. Makalipas pa ang ilang sandali ay naramdaman namin na pumasok sa loob ng bahay si Lola at kaagad ding lumabas. Pagkalabas niya ay may kung ano siyang isinaboy sa bubong at dingding ng bahay namin. Umungol ang aswang doon na parang nasasaktan. Makalipas lamang ang ilang sandali, lumipad ang aswang paalis sa bubungan ng bahay ni na Lola. Inalam ng aking tiyuhin kung saan iyon patungo at napamura siya nang makitang papunta iyon sa tirahan ng matandang pinsan ng aming abuela. Dahil doon, nakumpirma niya na aswang nga talaga ito kaya nagmamadali siyang bumaba. Pagkababa naman niya ay yun kaagad ang sinabi niya kay Lola Salve kung ano ang kanyang nakita. Mura naman kaagad si Lola at hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Niyaya ni Lola Salve ang aming tiyuhin na puntahan ang bahay ni Lola Andrea. Wala namang kami nagawa ni Paula noong mga sandaling yon kung hindi ang maghintay na lamang sa kanilang dalawa na makauwi. Pumunta sila sa bahay ni Lola Andrea at malayo pa lamang sila dito ay sigaw na sila ng sigaw. Minumura nila ang matanda dahil sa ginawa nitong pag-atake sa amin. Hindi na sila nagdalawang isip at pumasok na sila sa bakura ni Lola Andrea at kaagad na binuksan ang pintuan ng bahay nito. Naabutan nila ang matanda na nakadapa sa sahig at parang sobrang hapdi ng kanyang likod. Dahil doon ay tinawag ni Lola Salve ang kanyang pansin at sinabing iyon ang napapala ng mga tao na kagaya niya. Wala namang naging reaksyon ang pinsan ni Lola sa kung anumang sinasabi nito. Inais ng pasukin ni Tiyo ang bahay ng matanda at tagain ito. Subalit pinigilan siya ni Lola.
Sinabi nito na wag na lamang nilang gawin iyon dahil magkakasala pa sila sa mata ng batas at sa mata ng Diyos. Napagpasyahan na lamang ng dalawa na umuwi na lang at hayaan si Lola Andrea sa ganoong sitwasyon. Pagka-uwi naman nila ay kaagad nilang ibinalita sa amin kung ano ang nangyari. Makalipas ang ilang araw ay nagulat kami sa balita dahil natagpuan daw na wala ng buhay ang matanda. May mga sugat daw ito sa likuran na siyang naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Dahil doon, naniwala kami na isa nga siyang aswang. Marahil kung hindi niya kami pinakain ng kanyang nilagang karne, siguro ay hindi nabunyag ang tunay niyang pagkatao at hindi rin siya namatay. At dito na po natatapos ang kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Nilagang karne